My message is, they say I have a short chance to be alive. So they say I might live or I might die. Yan ang ilan sa mga huling salita ni Doc Willie Ong sa kanyang kaka-upload lang na video or updates patungkol sa kanyang sakit na pinagdadaanan ngayon. Base po sa kanyang Facebook page ay pinakita po ni Doc Willie Ong yung totoo ay yung pinaka-latest na photos po niya kung saan si Doc Willie Ong po ay nag-undergo ng chemotherapy. Doc Willie Ong lost 20 pounds, 98% of hair but feeling a bit better according to him. Filipino Dr. Willie Ong has given another raw and real update about his cancer battle while staying positive. Ong, former vice presidential candidate, shared that he feels slightly better although his hair has started to fall out from chemotherapy. Snapshot of the cancer-stricken cardiologist noticeably looking thinner but giving thumbs up Facebook page. So kung tinatanong po ninyo bakit po kailangan sumailalim itong Ong dito sa chemotherapy, bakit hindi na lang operahan? Sabi po ng isang doktor, yung kanya na cancer ay mas magiging risky kung ooperahan. Kumbaga hindi i-remove dahil mas pag binuksan daw di umano yung kanyang body part na kung saan meron pong cancer. Kasi yung cancer na sarcoma niya is lumalaki. So kapag binuksan siya, mas magiging risky yung buhay niya. Yun po yung paliwanag ni Doc Alvin sa kanya pong YouTube channel. Pero very iconic doon yung sinabi po ni Doc Willie Ong na isa sa mga causes at dahilan kung bakit po siya talagang nagkaroon ng cancer dahil alam naman po niya sa kanyang sarili na clean living siya, wala siyang bisyo, talagang hindi niya akalain na siya po ay tatamaan ng ganitong sakit. So panoorin natin, ito pala ang rason kung bakit minsan nasistress ang tao at natitrigger yung mga sakit naglalabasan pag tayo nai-stress. Panoorin natin ang paliwanag ng isang pag tayo po kasi ay na-stress, acute po magre-release po tayo ng chemical ng tawag po ay cortisol. Kasi itong cortisol po, yan po yung defense mechanism ng ating katawan kasi po yung stress na yan ay magkukos po ng inflammation. So kaya, ang ginagawa po, ang cortisol na yan nagpapalakas po ng ating immune system. Ngayon, kung matagal na po kayong na-stress at palagi po may cortisol dyan at hindi na po bumababa ang cortisol na yan sa loob po ng ating katawan, imbis na mabawasan po yung mga inflammation o yung pamamaga po ng ating katawan, nagpapadami po siya ng inflammation. At pag dumami po yung inflammation na yan, nagpapahina po yan ng ating pong immune system. At tandaan natin, yung ating immune system po, yan po yung ating inner doctor. Yan po yung nagproproteksyon po sa atin sa mga mikrobyo, sa mga parasites at kahit sa mga cancer cells. Sa totoo nga yung self-diagnosis nitong si Doc Willie Ong patungkol sa naging dahilan ng kanyang sakit kung saan siya po ay sobrang na-stress sa mga bashers niya pag nagbabasa siya ng ilang mga comments patungkol po dun po sa kanyang pagtakbo bilang Vice President at ang kanyang running mate noon ay si dating Mayor Isko Moreno. So talagang mahirap pala talaga kapag ikaw po ay na-stress dahil buong sistema ng katawan mo ay naapektuhan at dito po naglalabasan yung mga sakit dahil umihina ang iyong immune system. Yun po ang paliwanag ng isang doktor. Pero base po sa kanya pong last update, sinabi niya dito na meron pong bagong nakita sa kanya pong mga test at ipinaliwanag niya yung sobrang pagbaba ng kanyang hemoglobin. Kaya naman ito po'y nag-cause na nagkaroon po siya ng sepsis or infection sa dugo. On a social media star or Dr. Willie Ong, social media star known for his health advice and medical mission, meantime appreciated all and the outpouring of prayers and supports amidst his cancer right. Among those sending well wishes, President Ferdinand Marcos Jr. and Vice President Sara Duterte. I thank you for all your prayers because your prayers are working so I can share my thoughts with you today, he said. Ong also revealed that he is under PET scan in 3 weeks to see any progress. Good or bad news, only God knows. I love you all, sabi niya. Doc Willie Ong earlier revealed cancer diagnosis saying his doctors found a larger inoperable sarcoma. Yun pa yung sinasabi ko sa inyo na kaya po talaga nag-undergo siya ng chemotherapy kasi nga po inoperable siya, hindi siya pwedeng operahan.
between his heart and spine. So napaka-delikado kasi yung bukol niya po is nasa gitna ng kanyang puso at ng kanyang spine. Kaya po laging masakit yung likod niya. Sinasabi po niya na talagang mahirap daw po, 10 out of 10 yung sakit dahil sa kanyang dapat nakahiga lang habang nagpapahinga, mas lalo po niyang nararamdaman yung sakit dahil naiipit yung pinaka malaking bukol dun po sa kanyang o yung sarcoma cancer na bukol na yon. So yun po yung isa sa mga sobrang hirap na pinagdadaanan ni Doc Willie Ong ngayon. And accompanied by his wife, Dr. Lisa, and their children, they traveled to Singapore to get cancer treatment. So wala po ngayon itong si Doc Willie Ong, nasa Singapore po siya para po talagang mapagamot at mabigyan siya ng tamang treatment, no? At syempre po pag nasa ibang bansa ka, mas malaki yung ginagastos mo. At alam naman natin na mas mararami, no, na mga espesyalista na para dito sa klase ng kanyang sakit. Pero according sa kanyang post ay parang sinasabi niya na maaari siyang mabuhay or maaari siyang mamatay, 'di ba? So tanggap na po nila 'yon. Ang isa pa sa mga nakakaantig na sinabi ni Doc Willie Ong na habang naririnig niya na nananalangin yung kanyang asawa na si Dr. Lisa, sinasabi niya na parang she asked the Lord to give Doc Willie Ong another chance to live, no? Meron pa siyang mga sinasabing negotiation sa Lord na sana po ay pahabain nga yung buhay ni Doc Willie Ong. So yung kanya pong mga kasaysayan na to ay isang malaking inspirasyon or mas malaki pong lesson sa lahat po ng mga tao, no? Una, sa mga bashers, of course, you must be always aware sa lahat ng mga sasabihin natin, lalo na sa mga taong hindi natin kilala. Kasi kung gaano, or sinabi nga ng ilang mga doctors na si Doc Willie Ong po kasi is very exposed sa social media, talagang yun talaga yung naging nag-trigger dun po sa malalang sakit niya ngayon dahil sa sobrang stress. So dahil po talaga napapagiligiran na tayo ng mga or nabubuhay na yung ating pong henerasyon sa social media, bilang isang mamamayan, or bilang isang viewers or bilang isang supporters and bilang isang tao, dapat we should always be kind to one another. Wag po tayong pabigla-bigla ng parang magiging judgmental tayo sa isang tao na we do not know kung ano ba yung magiging effect nito doon sa sinasabihan po natin. Yun po yung pinaka-biggest lesson dito, na kahit at the same time, dapat po kung talagang babad tayo sa social media is dapat handa rin tayo at wag tayong papa-apekto sa mga bashers. Kasi sabi nga ng kasabihan, even the kindest person in the universe ay may bashers. Kung video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, Dareds TV. And also, I have my TikTok account which is Dareds TV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone.